Magandang araw po sa inyo. Ang napili kong topic ay legal drugs or drug-related crimes. Ito yung using and buying sa paggawa ng pinagbabawal na gamot tulad ng shabu, marijuana, cocaine at iba pa. I choose this topic kasi ito ang isa sa pinakamatinding problema sa bansa. May epekto ito sa pamilya, komunidad at buong lipunan. Based on my research, may tatlong importanteng insight ako. First is, according to Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA, siya po ang pinakaraniwang droga sa bansa na bumubuo ng mahigit 70% na nakumpiskang illegal drugs taon-taon. Makikita ito sa chart na ito, kung saan kita na siya po ang may pinakamalaking bagay kumpara sa marijuana, cocaine at iba pa. Second is, according to Dangerous Drug Boards or DDB, Treatment Admission Report, 41.96% ng mga pasyente ay edad 15 to 19 years old. Sa mga ito, 39.04% ang umamin na gumagamit ng droga na 2 hanggang 5 beses kada linggo. 26.27% naman monthly at 18.73% weekly. Siya po pa rin ang nangungunang drug of abuse na bumubuo ng 92.77% ng total admission. Sinundan ng marijuana sa 28.25% at cocaine na bagamat mababa 0.61% ay dumarami na raw ang demand ayon sa UNODC 2023 report. Last, malaki ang epekto nito sa society. Tumaas ang krimen tulad ng pagnanakaw at karahasan. Nasisira ang pamilya at mga bagal ng pag-unlad ng komunidad. Para sa akin, mahalagang pag-aralan ng criminology and drug problem para mas maintindihan natin kung paano mapipigilan ang pagkalat nito. Natutunan ko na hindi sapat ang paghuli lang. Kailangan din ng education, rehabilitation at suporta para sa mga biktima ng drug abuse. Bilang future criminologist, gusto kong makatulong sa kampanya laban sa droga at maging bahagi ng pagbibigay pag-asa sa mga taong gustong magbago.